Ganun na lang ang kirot sa puso niya nang lagpasan siya ng asawa at tila walang pakialam na dumiretso sa hagdan. Nasasaktan ng damdamin nang sundan niya ito ng tingin hanggang sa makapasok ito sa kanilang kwarto. Nanatili siya sa harap ng pinto, tahimik na nakatayo. Ilang ulit siyang lumunok nang maramdaman ang malaking bara sa lalamunan niya. Nasasaktan na nga siya sa mga naiisip niya. Iiwasan pa siya nito pag uwi nito sa bahay. Hindi siya sanay na ganun ng lalaki dahil unang beses itong mag-away sila ng ganito kalala sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Masyado tong maintindihin sa kanya sa tuwing sinusumpong siya kaya hindi nagtatagal ng ilang oras ang away nila. At kapag alam naman niyang sumusobra siya, agad siyang humihingi ng tawad dito. Malungkot siyang humakbang patungo sa hagdan. Susubukan niyang lambingin ng lalaki. Lagi naman itong lumalambot sa tuwing nilalambing niya at inaamin ang kasalanan niya. Gagawin niya yun ngayon. Bago pumasok sa loob ng kanilang silid, huminga siya ng malalim tsaka binuksan ng walang ingay ang pintuan. Natigilan siya ng bahagya nang makita itong nakatayo sa tabi ng kama nila. Abala ito sa pag-alis ng mga botones ng suot nitong light blue shirt. Malaya niyang nakita ang malapad na dibdib ng lalaki at malalaki nitong muscles. Nag-aalangan siyang lumapit, saka pilit na ngumiti kahit pa nakabaling sa ibang bagay ang mga mata nito. Nagluto ako ng favorite mong spicy chicken adobo. Kain tayo? Nang tuluyan nitong mahubad ang shirt nito, dala yon sa isang kamay, dinampot nito ang blazer suit sa ibabaw ng kama at nilagpasan siya. Mamaya na. Pagod ako. Walang pakialam nitong Saad at tuluyang pumasok sa walk-in closet nila. Nanatili siya sa kinatatayuan habang nakatungtong ang ulo. Makikita ang lungkot sa mga mata at buong mukha niya. Kinailangan pa niyang tumitig sa itaas upang hindi tuluyang tumulo ang luha mula sa magkabila niyang pisngi. Muli siyang lumabas ng kanilang silid. Dumiretso siya sa kitchen at hinanda ang mga pagkain. Paniguradong ayaw maghapunan ni Caleb dahil sa kanya, kaya mauuna na siyang kumain para bumaba na ang lalaki. Habang naghahapunan mag-isa, halos hindi na niya magawang lunukin ang pagkain sa loob ng bibig dahil sa tahimik na pagluha. Pakiramdam niya, simula na ng malaking problema nilang mag-asawa. Ayaw man niyang aminin sa sarili, pero nararamdaman niyang may nililihim na sa kanya ang lalaki. Matapos kumain ay nilinis niya ang kitchen island at naghanda para kay Caleb. Hindi na niya ito tinawag. Muli siyang umakyat ng kanilang silid upang kunin ang laundry basket na puno ng maruruming damit. Hinanap at isinama rin niya ang pinaghubaran ng lalaki kanina, lalo na ang blazer at shirt nito. Nang palabas na siya ng walk-in closet, nagsalubong pa sila ni Caleb sa pintuan. Katatapos lang nitong maligo, kaya kita niya ang pagtulo ng tubig mula sa buhok nito at katawan. Nakatapis lang din ng puting tuwalya ang ibaba nitong bahagi. Mabilis siyang nagbaba ng tingin nang makita ang matatalim nitong mga mata. Hindi niya kayang titigan yun dahil nasasaktan siya. Hindi niya rin kayang makita na baka naglaho na ang mga ningning doon sa tuwing mababaling sa kanya ang tingin. Walang salita siyang lumabas ng silid nila at diretsyong tumungo sa pinto ng bahay. Nang makalabas ay sinalubong siya ng malamig na hangin. Nanunuot sa kanyang balat ang lamig na hatid ng hanging panggabi. Pumunta siya sa labahan sa likuran ng bahay at ipinatong ang laundry basket sa ibabaw ng washing machine. Agad niyang kinuha ang blazer jacket at shirt na suot kanina ni Caleb. Saka yun inamoy. Natigilan siya nang malanghap ang pinaghalo-halong amoy ng pabango ng asawa niya, alak at perfume na para sa mga babae. Yun ang perfume na lagi niyang naaamoy. Laglag ang mga balikat. Naibaba niya ang blazer at shirt nito. Saka muling kumawala ang mga luha sa magkabila niyang pisngi. Pagsapit ng 6:30, nakaligo at nakapagbihis na rin si Caleb nang abutan niya ito sa kwarto nila. Pumasok siya sa kanilang walk-in closet at inilagay sa gilid ng pintuan ang laundry basket bago muling umalis. Hindi pa man tuluyan nakalalabas ng silid,
Huminto siya at nilingon ng lalaking abala sa pagsusuot ng mamahalin nitong relo habang nakatingin sa malaking salamin sa harap nito. Matagal niya itong tinitigan habang nagdadalawang isip kung yayayain itong mag-agahan o hindi. Sa huli, nagpakawala siya ng hangin at tuluyang kinausap ang asawa. "Ready na ang breakfast. Bumaba ka na." "Sa office na lang ako mag-aagahan." Nawalan siya ng gana nang marinig ang sinabi nito. Nasaktan siya at sa parehong pagkakataon, nakaramdam din ng inis. Gusto niya itong lapitan at kumprontahin. Kung ano-anong senaryo ang pumapasok sa isipan niya. Kumuyom ang mga kapao niya bago kinagat ang ibabang labi. "Gumising ako ng maaga para lang ipagluto ka ng breakfast." Nakita niyang natigilan si Caleb sa mga sinabi niya. Pero hindi man lang ito lumingon sa kanya. Nanatili itong nakaharap sa malaking salamin at pinagmamasdan ang sariling refleksyon. "Huwag kang mag-alala. Hindi ako sasabay sa iyo sa pagkain. Kumain kang mag-isa mo. Huwag mong dedmahin ang mga niluto ko katulad ng ginawa mo kagabi." Lumalaki ang dalawang butas ng ilong niya. Kulang na lang ay maglabas siya ng usok mula ron. Mabilis niya itong tinalikuran at malakas ang tibok ng puso na muling lumabas. Diretso siyang nagtungo sa labahan nila at doon na natili. Naiinis na siya ng sobra. Ano bang problema nito? Siya pa nga ang dapat na nagagalit. May amoy ng perfume na babae ang suot nito, pero kung umakto ito ay parang siya ang may nagawang kasalanan. Mariin niyang kinagat ang ibabang labi bago nagbalik tanaw sa nangyari sa kanila nitong nakaraang ilang araw. Pilit niyang iniisip kung ano ang naging dahilan kung bakit nagkakaganon ang lalaki. Saka naman niya naalala ang sanhi ng pagtatalo nila. Tinanong siya nito kung may lalaki ba raw siya. Pero bakit? Paano nito naiisip na may iba siya samantalang ito lang ang lalaki sa buhay niya? Natigilan siya sa pag-iisip at napadiretso ng tingin nang marinig ang pagbuhay ng makina ng sasakyan ni Caleb. Muli niyang naramdaman ang kirot sa puso niya nang maisip na baka hindi na naman ito pinansin ang niluto niya. Kagabi, halos hindi siya makatulog na makitang hindi man lang ito bumaba para kumain ng hapunan. Ilang oras siyang nanatili sa labahan para maglaba at bigyan ito ng oras. Pero pinili nito ang hindi kumain. Wala siyang nagawa kung hindi ligpitin ang hapunan na niluto rito at natulog ng masama ang loob. Pagkatapos ng ilang minuto, nang masigurong nakalayo na ang kotse nito, nagmamadali siyang pumasok sa bahay nila at pumunta sa kusina. Naluluha niyang tinitigan ang isang platong ginamit sa pagkain at isang tasa ng kape na nangangalahati ang laman. Kumain nga ito ng breakfast, ngunit konti lang. At umalis lang ito nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Bumuntong hininga siya bago lumapit sa isang upuan at naupo. Nahihirapan ang puso niya. Hindi siya makapag-isip at makapagdesisyon ng maayos dahil sa mga nangyayari sa kanilang mag-asawa. Paano nito nagagawang gawin na lamang ito sa kanya? Ganun ba kabigat ang kasalanan niya rito? Habang tahimik na nakaupo at nakatulala, bigla siyang natigilan nang may maalala. Nung gabing sinorpresa siya ni Caleb, marami itong tanong sa kanya tungkol sa paglabas niya. Bigla sumagi sa isipan niya ang pagtatanong nito kung kumain ba raw siya sa isang restaurant o hindi. Nagsalubong ang dalawa niyang kilay. Naalala niyang nasa isang restaurant siya noon habang naghihintay kay Roy. Nakita ba siya ni Caleb? Kung oo, bakit hindi siya tinawag o nilapitan nito? Bigla siyang napatayo. Umuwi nga noon ang asawa niya na may dalang mga pagkain na take-out mula sa isang restaurant. Baka nga nakita siya nito at inisip na may katagpo siya. Napangiti siya nang maisip na baka yun ang dahilan kung bakit ito nagagalit sa kanya. Inisip siguro ng lalaki na may tinatago siya rito dahil hindi niya nasabi rito ang tungkol sa paghihintay niya sa restaurant. Nagmamadali siyang umakyat sa silid nila upang maligo. Balak niyang puntahan sa opisina nito si Caleb at makipagbati. Hindi lang siguro sila nagkaintindihan ng lalaki. Papasok na sana siya sa loob ng banyo. Subalit nang maalala ang pabango na babae na naaamoy niya sa suot nito, bigla siyang natigilan. Kung talagang nagkakaganon si Caleb dahil iniisip nitong may iba siyang katagpo sa labas, kahit maayos pa nila yun,
Paano naman niya harapin ang isa pa nilang problema? Napabuntong hininga siya bago lumingon sa tukador na nasa tabi ng kama nila. Naroon at nakalapag ang cellphone ng lalaki. Umiilaw yun. Nang maisip na naiwan ito ng asawa, mabilis niya itong nilapitan at saka binuksan. Natigilan siya nang bumungad sa kanya ang keyboard. Hinihingan siya nito ng password. Mabilis na kumabog ang dibdib niya. Kailan pa naglagay ng password si Caleb? Naibaba niya ang hawak na cellphone at magkasalubong ang mga kilay na napaupo sa gilid ng kama. Ni minsan sa loob ng 5 taong pagsasama nila, hindi pa ito naglalagay ng password sa phone nito. Ngayon pa lang. Ngayon kung kailang may naaamoy siyang pabango ng babae sa suit nito. Mahinang napamura si Caleb nang hindi makapa sa loob ng magkabila niyang bulsa ang cellphone. Ibinaba niya ang briefcase na dala sa ibabaw ng office desk niya, saka sinipat ang magkabilang pocket ng suit niya. Ganun pa rin. Wala ron ang kanyang cellphone. Marahas siyang naupo nang maisip na baka naiwan niya ito sa bahay nila. Ayaw na niyang bumalik. Paniguradong makikita na naman niya ang malungkot na mukha ng asawa. Nang maalala si Maginda, nagbuga siya ng hangin at sinandal ang ulo sa sandalan ng upuan. Ito na nga ang may katagpong ibang lalaki, ito pa ngayon ang umiiwas sa kanya. Hinihintay niyang kausapin siya nito at magsabi ng totoo pero sa halip, umiwas ito sa kanya kagabi. Kaninang umaga naman ay hindi siya sinamahan ng babae na mag-agahan. Siguro ay nasanay lang siya sa asawa na kapag umiwas na siya, ito naman ang lalapit at hihingi ng tawad. Pero iba ang nakuha niya ngayon sa inaasahan. Tumayo siya, saka nagtungo sa maliit na minibar sa office niya. Nagsalin siya ng alak at diretso yung tinungga. Narinig niya ang pagbukas ng pintuan ng kanyang opisina. Alam niyang si Eliana yon, kaya hindi na siya luminga. My God, Caleb! Umagang umaga? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi niya ito binigyan ng pansin at lalong itinuon ang atensyon sa alak na iniinom. Ganun pala talaga ang alak kapag may problema ang isang tao. Lalong sumasarap. Kahapon ka pa hinahanap ni na Robert at Vicente. Alam mo bang may problema sa isa sa mga product na ilalabas natin? Umupo sa katabi niyang metal stool ang babae at nilapag ang makapal na papeles sa ibabaw ng bar counter. Tawag ako ng tawag sa'yo pero hindi ka sumasagot. Ultimo si Maginda, ako ang tinatawagan. Natigilan siya sa pag-inom at kunot ang noong nilingon ng babae. Tinawagan ka ni Maggie? Yes! Nakaarko ang mga kilay na tugon ng babae. Umaga pa kahapon, tumawag na sa akin. What did you tell her? Mabilis na nagsalubong ang mga kilay niya. Of course, the truth. Wala ka sa opisina. Umalis ka at hindi ko alam kung saan nagpunta. Mula sa mukha nito, binaling niya sa malayo ang paningin. Ngayon niya naintindihan kung bakit ganun na lang ang lungkot na nakita niya sa mga mata ng asawa nang makauwi kagabi. Minsan gusto niyang matuwa sa isiping nasasaktan din ito katulad niya. Pero madalas, gusto na lang niyang saktan ng sarili kapag naiisip na nasasaktan niya to. Nagbuga siya ng hangin bago inisang lagok ang natitirang alak sa hawak niyang kupita, saka ito marahas na binagsak. Cancel all my meetings. Umawang ang bibig ng babae, kasabay ng pagsalubong ng mga kilay nito. Akmang sasalungat ito sa sinabi niya, ngunit mabilis siyang tumayo at lumabas ng opisina niya. Mula sa kumpanya nila, nagtungo siya sa isang resto bar kung saan sila nagkita kahapon ni Vicente. Dumiretso siya sa resto bar na pag-aari ng bagong babae ng kaibigan niya. Doon siya nanatili buong araw. Wala silang ibang ginawa kundi magkwentuhan at mag-inom ni Vicente. Tawag ng tawag sa kanya si Lara, ngunit hindi na niya ito pinansin. Katulad noon, pagdating niya sa resto bar ay nagsimula na ang pag-inom nila ng kaibigan. Tuluyan itong hiniwalayan ng nobya nito, kaya laging tambay sa resto bar na yon. Mabuti na lang dahil mabilis ito sa trabaho, kaya kahit palaging wala rin silang nagiging problema. Naiiling na uminom ng alak si Vicente. Natatawa itong tinitigan siya. Tinataasan mo na naman ang problema mo kaya ka nandito. Ngumiti siya pagkatapos sumimsim ng alak. Tumatakas ka rin ba sa problema mo kaya ka nandito? Natigilan ito sa pag-inom at ilang segundo siyang pinagmasdan. Umaga pa lang ay namumungay na ang mga mata ng lalaki.
Amoy alak din ito. Umaalingasaw ang amoy ng alak mula sa bibig at katawan nito. Mula sa kaibigan, binaling niya sa paligid ang mga mata niya. Walang masyadong tao sa loob ng resto bar. Maliban sa kanila, may 2 pang customer na tahimik na kumakain at nag-uusap sa dulong mesa. Kaunti lang ang mesa sa loob at karamihan ay nasa labas at nakaikot sa swimming pool. Bawat sulok naman ng resto bar ay puro display ng alak ang nakikita niya. Iba-iba ang laki, kulay at brand. Bakit kasi hindi mo nalang pagbigyan yung babaeng naghahabol sa'yo? Maganda naman pare. Bata at sexy. Natatawang umiling siya bago muling uminom ng alak. Ang alam ng kaibigan niya, patuloy pa rin siyang inaakit ng babaeng si Lara. Walang alam ang mga ito na may nangyayari na sa kanila ng dalaga. Alam mo, hindi ko alam kung paano mo nagagawang pigilan yung sarili mo. She's the perfect mistress, dude. Nagkibit ito ng balikat at naiiling na hinilot ang sariling sentido. Nakapikit ito dahil sa kalasingan. Pero nagagawa pa rin pumuri ng ibang babae. Ayos lang sa kanya maging kabit. Bibigay at gagawin ang lahat ng gusto mo. Go with the flow. No drama. Muli itong tumigil sa pagsasalita at nagsalin ng alak sa hawak na baso. Seryoso siya nitong pinagmasdan. Paano mo naman nalaman ang lahat ng yan? Ngumisi ito at nagsindi ng sigarilyo. From Walter. Sabi pa ng gago, oras na natipuan ka ng babaeng yun, hindi ka natatantanan. Kaya alam kong hanggang ngayon, patuloy siya sa paghahabol sa'yo. Hey babe! Natigilan sila sa pag-uusap nang dumating ang bagong nobya ng lalaki at nakangiting bumati sa kanila. Tinanguan naman niya ang babae nang balingan siya nito. Let's go upstairs, babe. I have something for you. Bulong pa nito kay Vicente. Hindi niya masasabing bulong nga talaga yun dahil malinaw sa kanyang pandinig. Nakasuot ang babae ng crop top at maong shorts na sobrang ikli. Tuluyan itong umalis at lumapit sa umiikot na hagdan. Saka umakyat sa pangalawang palapag. Binuga naman ni Vicente ang usok sa bibig nito bago pinatay ang sindi ng sigarilyo sa itim na ashtray. Bago tuluyang tumayo, muli siyang nginitian ng kaibigan. Kung ako sa'yo, kung hindi mo kayang gawin kay Maggie, ilabas mo yung sakit mo sa ibang babae. Tumayo ito at tinapik pa siya sa braso. Walang mawawala sa'yo, basta't maingat ka.